PBB Club 2.0 Carmel at Elisa. Play safe ba o self-preservation? Alam mo, sa lahat ng naging issue sa bahay ni Kuya ngayong linggo, ito yung pinaka-nakakahati ng opinion. Kasi hindi lang siya tungkol sa task. Hindi lang siya tungkol sa pagkain, budget, o panalo o talo. Ang pinag-uusapan dito ay honesty, responsibility, at paninindigan, lalo na kapag harapan, may pressure, may audience, at alam mong anumang sabihin mo ay may kapalit. Balikan muna natin ang task. Simple lang ang utos ni Kuya, bawat grupo ay pipili ng dalawang housemates na sa tingin nila ay hindi pa lubusang nagpapakatotoo. Walang sinabing mang-away, walang sinabing mang-insulto. Ang context nito, ayon mismo kay Kuya, ay self-improvement, hindi personalan. Mahirap. Oo. Uncomfortable. Oo. Pero malinaw ang utos. Dito pumasok sina Carmel at Elisa. Sa halip na pumili, pareho nilang piniling huwag magbigay ng pangalan. At dito nagsimula ang tanong ng marami, tama ba yon? Kung tatanungin ako ng diretsyo, hindi tama. Hindi dahil masama silang tao. Hindi dahil duwag sila. Kundi dahil task ito, at bilang parte ng isang team, may kaakibat na responsibility ang bawat desisyon mo, lalo na kung maaapektuhan ang buong grupo. Gets ko ang dahilan nila. Sobra. Harapan ang task. Kaibigan ang kaharap. May emosyon, may history, may takot sa backlash, may takot na masaktan ang iba. Lahat yan valid. Natural yan bilang tao. Pero sa puntong ito, hindi na lang pagiging tao ang sinusubok, pagiging housemate at pagiging accountable teammate na. Ang problema kasi, hindi lang sila basta tumahimik. May napag-usapan ang solid six. May expectation na lahat ay magbibigay ng pangalan. Kung mula pa lang sa simula ay alam na nina Carmel at Elisa na hindi sila magna-name drop, sana sinabi na nila agad sa grupo. Sana nilinaw. Sana nag-heads up. Kasi ang nangyari, hinayaan nilang magsalita ang iba, habang sila, sa dulo, umatras. At dito nagmumukhang playing safe. Hindi dahil wala silang opinion. Kundi dahil mas pinili nilang protektahan ang sarili nilang image, habang ang epekto ng desisyon nila ay naipasa sa teammates. Ang apat ang lumabas na, masama, villain, nanakit, samantalang sila ang mukhang mabait, considerate, at maunawain. Pero ang tanong, fair ba yun sa grupo? Dito pumapasok ang mas malalim na issue, perception over action. Sa ginawa ni na Carmel at Elisa, mas naging mahalaga kung paano sila titingnan ng iba kaysa sa paninindigan sa napag-usapan at sa task. At kahit hindi ito intensyon, ganito ang naging dating. Conflict avoidant sila, cautious, observant. Pero sa pagkakataong ito, ginamit nila ang traits na iyon hindi para tumulong sa team, kundi para umiwas sa risk. Hindi ito katapangan. Hindi rin ito kabaitan. Ito ay self-preservation. At malinaw ito lalo kay Carmel bilang leader. Kapag leader ka, mas mabigat ang bigat ng desisyon mo. Hindi sapat ang mabuting intensyon kung ang resulta ay naiwan sa ere ang sarili mong members. Leadership is not just about kindness, it's about clarity and accountability. Kay Elisa naman, may dagdag na layer. Siya ay wild card. Galing sa labas, may awareness sa bash, sa narrative, sa perception ng tao. Kaya mas madaling maintindihan kung bakit mas pinili niyang manahimik. Pero dito rin papasok ang irony, ang sobrang pag-iingat para hindi mabash ay minsan nagiging dahilan kung bakit mas lalong napupuna. Sa puntong ito, lumalabas na ang ginawa nila, kahit balot ng magandang intensyon, ay nag-compromise ng honesty at responsibility. At oo, masakit man sabihin, sa task na ito, sila ang lumabas na kulang sa pagpapakatotoo. Hindi dahil nagsinungaling sila, kundi dahil hindi nila pinanindigan ang dapat nilang panindigan bilang parte ng grupo. Pero linawin natin ito. Hindi ibig sabihin nito na masama sina Carmel at Elisa. Hindi sila plastic. Hindi sila walang puso. Hindi rin sila totally duwag. Ang pinapakita nila ay isang realistic na human reaction, umiwas sa gulo, umiwas sa sakit, umiwas sa galit ng iba. Ang problema lang, ang bahay ni Kuya ay hindi lugar para laging umiwas. Minsan, kailangan mong piliin ang tama kahit masakit. Minsan, kailangan mong maging honest kahit uncomfortable. At minsan, kailangan mong tanggapin na may masasaktan, hindi dahil gusto mo, kundi dahil bahagi ito ng growth. Sa huli, ito ang takeaway para kina Carmel at Elisa. Kung gusto nilang manatili at tumatag sa loob, kailangan nilang matutong mag-stand by their decisions, hindi lang para sa sarili, kundi para sa team. Ang kabaitan na walang paninindigan ay nagiging liability. At ang pagiging safe sa isang competition ay kadalasang nauuwi sa pagiging alanganin. Hindi pa huli ang lahat. May chance pa silang bumawi. May pagkakataon pang ipakita na kaya nilang maging honest, accountable, at firm, kahit may risk. Dahil sa bahay ni Kuya, hindi sapat ang mabait ka lang. Kailangan mo ring maging totoo, kahit mahirap, kahit magulo, kahit hindi ka magustuhan ng lahat.
At minsan, doon talaga nasusukat kung sino ka. At kung umabot ka hanggang dito, please follow for more PBB Collab updates.